Our honeymoon, baby. Putol nito na nakapagpatigil sa kanya. What? Nauutal pa siya lalo pat tila sinipa ang dibdib niya sa sobrang lakas na tibok ng puso niya. I'm talking about our honeymoon, baby. Doon palang rumehistro sa isip niyang sinabi nito. Agad siyang napasinghap noong hawakan nitong tuhod niya. Mabilis niyang pinigilan ang kamay nito. Iniiwas niya rin ang pisngi matapos maramdamang paulanan siya nito ng mumunting halik doon. Sandali, gusto ko munang masigurado na kasal talaga tayo bago ito. Maingat niyang sambit. Nilubayan nitong pisngi niya at humarap sa kanya. Baka sa mga mata nito na hindi niya ito mapipigilan kaya't napalunok siya. Ang nakaguhit na init sa mga mata nito ay nagpanginig sa kanyang mga tuhod. You want to make sure we are really married? Oo. Pagbibigyan lang kita kapag may proof na kasal tayong dalawa. Bahagyang kumunot ang noo nito tila nag-iisip pa. Umalo ng Adam's apple nito tanda na lumunok ito. Nagawa rin nitong basain ang ibabang labi bago huminga ng malalim. I guess I have to wait. Mahinang sambit nito na ikinahinga niya ng maluwag. But I'm done waiting. Nagulat siya noong paghiwalayin nitong mga hita niya at isiksik nitong bewang doon. Iniikot nitong mga binti niya sa bewang nito at mariing hinawakan ang kanyang bewang. Lalong nanginig ang tuhod niya. Gusto niya itong itulak ngunit nangihina siya ngayong sobrang lapit nila sa isa't isa. The proof will follow, baby. Paus na sambit nito. Gusto sana niyang magprotesta kaya't nag-angat siya ng tingin. Ngunit mainit na halik ang sinalubong nito sa kanya. Wala sa sariling napakapit siya sa damit nito dahil sa gulat. Nagpupumalit ang bibig nitong makapasok sa bibig niya. Ngunit mariin ang pagkakatikom ng mga yon. Ginamit nitong pagkakataong yun upang palalimin ang halik. Wala siyang magawa kundi humawak sa balikat nito upang doon kumuha ng lakas. Nilubayan ng palad nitong braso niya. Ngunit agad din siyang binuhat paalis sa mesa. Sandaling humiwalay ang mga labi nito. Hindi siya makapagsalita sa paghahabol ng hininga. Napasinghap pa siya matapos na mahuhulog siya noong pahiga siya nitong ibaba sa kama. Kalahati lang ng katawan niya ang nasa kama. Ralph, muli nitong sinakop ang bibig niya. Napahawak siya sa bedsheet. Kahit ayaw niyang sagutin ang halik, kusa namang gumalaw ang mga labi niya upang labanan ang malalim nitong halik. Napatingala siya matapos mapunta sa panga niya ang basang halik nito. Tumigil lang ito sandali upang hubarin ang suot niyang t-shirt, ngunit agad ring binalikan ang kanyang leeg at sensual na hinalikan. Ralph! Mahinang wika niya. Bigla siyang pinagpawisan sa init. Nagtataas baba na rin ang dibdib niya sa sobrang bigat ng paghinga niya. Napasinghap pa siya matapos sakupin nitong kaliwang bahagi ng kanyang bewang. Habang ang isa ay binigyang atensyon ng mainit nitong palad. Hawang ang mga labi niya at napapikit sa kakaibang sensasyong ibinibigay nito. Marahan itong inayos ang mga paa niya sa gilid ng kama bago ito tumayo. Hindi nito inalis ang mainit na titig sa kanya habang hinuhubad ang suot na puting pants. Napalunok siyang muli noong bumalandra sa harapan niya na kahit ilang beses na niyang nakita iyon. Nahihiya pa rin siya. Umiwas siya ng tingin at uusog sana sa kama. Ngunit pinigilan nitong bewang niya. Stay. Mahinang sambit nito. Napabuntong hininga siya at hinayaan na sakupin ng malaking katawan nitong maliit niyang katawan. Mrs. Silvestre. Paus na sambit nito. Parang may mainit na bagay na bumuhos sa puso niya sa tawag nito. Ang tagal niyang pinangarap na matawag na Mrs. Silvestre. Hindi niya alam na ibang lalaki ang tutupad sa pangarap niya. I will give you the Silvestre Empire. I promise. Dagdag na bulong nito kaya't lalong nag-init ang puso niya. Napapikit siya at dama ang bawat galaw nito. Akala niya siya lang ang mababaliw sa lalaki. Hindi niya lubos maisip na may lalaki rin na baliw sa kanya. Tipong gagawin ng lahat mapangasawa lang siya. Humugot siya ng malalim na hininga. Tutalay kasal na siya rito. I-enjoy na lang niya at gagawin ang gusto niya. Pabor naman lahat sa kanya. Hindi dapat siya nito iwan para matupad lahat ng plano niya. Sa naisip ay mas niluwagan niya ang pagkakahiwalay ng mga hita at itinapat ang bibig sa tenga nito. Faster, love, sensual niyang utos. Are you alright? Masuyong tanong nito noong pakawalan niya ang balikat nito. Napatitig siya sa namulan nitong balat dahil sa kagat niya. Pagsulyap naman niya dito para mag-sorry ay mukhang hindi naman ito nasaktan. Hindi ka gumamit. Imbis ay bigkas niya. Tumikwas ang kilay nito. Mag-asawa tayo. My goal is to get you pregnant immediately. Bulgar na pag-amin nito. Naningkit ang tingin niya dito matapos nitong isukbit ang mga hita niya sa bewang nito. Tomorrow we will visit my father. Paalala nito. Ang pagtango niya ay nauwi sa pagpikit. Matapos maramdaman ng muli nitong paggalaw.
Wala siyang magawa kundi kumapit dito at salubungin ang galaw nito. Halos inaantok pa siya noong paulanan siya nito ng halik para magising kinabukasan. Wake up, baby. Paus na bulong nito. Nahihirapan pa siyang imulat ang mga mata ngunit naaalala niyang aalis na sila pabalik sa Manila. Magtatanong pa lang sana siya noong malalim na halik naman ang ibinigay nito sa kanya. Mahina siya nitong hinampas sa braso lalo pat hindi pa siya nagtututbrush. Ngunit mahina lang itong tumawa. Ang aga mo manghalik. Kunwaring reklamo niya. Ngumisi ito ngunit sumeryoso rin ang titig sa kanya, kaya't napatighim siya. Get dressed. The car is ready. As I promised, we will go back there. And I will give you the Silvestre Empire. Agad na gumuhit ang ngisi sa kanyang labi matapos nilang makarating sa mansyon ng mga Silvestre. Ang pangarap niyang tumira dito noon pa ay mangyayari na. My father is waiting. Nagpahanda siya ng dinner. Agad niyang iniangkla ang braso sa braso nito at matamis na ngumiti. Sure, love. Kumunot ang noon nito at bahagyang napatitig sa kanya. Malamang ay nanibago ito sa tawag niya. Wala naman siyang pakialam. Mas gusto niyang ipakitang nagmamahalan sila upang hindi magbagong isip ni Don Ronel. Daddy, are we going to live here? No. Yes, dear. Dito na tayo titira kasama ng lolo mo. Agad niyang putol. Ramdam niyang matalim na titig ni Rafael. Alam niyang pinangunahan niyang desisyon nito. Pero wala din naman itong bahay sa Maynila na pwede nilang tirhan. Does Amethyst live here too? Kuryosong tanong ni Serenity. Napuknat ang ngiti niya sa labi. Hindi naman siguro iisipin ng kapatid niyang tumira sa mansyon dahil lang nandoon siya, di ba? Hindi sumagot si Rafael. Niyakag sila nito agad papasok. Sinalubong sila ng mga katulong. Hindi na nga rin siya nagtaka. Ayos pa lang ng bahay ay halata ng bilyonaryong nakatira. Ang mga muebles ay hindi mukhang mumurahin. Sir, naghihintay na sila sa hapag. Magalang na imporma ng isang katulong. Hindi niya inalis ang pagkakakapit sa braso ni Rafael. Inihanda niya rin ang ngiti pagkapasok sa dining area. Ngunit nagyelo ang ngiti niya matapos makitang naroon din ang ate Edela niya, kasama si Johan at si Amethyst. Naniningkit ang mga mata ng ate Edela niya sa kanya, na tila ba ayaw nito sa kanyang presensya. Nagtagi sa mga ngipin nito. Doon pa lang alam niyang hindi magiging madali ang laban nilang dalawa. Matira matibay na lang siguro. Gusto sana niyang umirap kung hindi lang humalakak si Don Ronel. Finally! Kung hindi ka pa nag-asawa hindi ka babalik sa puder ko. Baling nito kay Rafael. Hindi kumibo si Rafael kaya't siniko niya ito. Hindi pwedeng bad shot ito sa ama lalo na't itong alas niya sa pamana. I just want to introduce my wife and my daughter. Serenity. Tipid na sagot nito. Ngumiti ang matanda at binalingan si Serenity. Bahagya itong dumukwang upang magpantay ang tangkad nila ni Serenity. Hello there, my first grandchild. Labas ngipin siyang ngumiti dahil sa narinig. Malaki ang kumpiyansa niyang makukuha ni Serenity lahat. Hi Lolo. Can we eat now? I'm so hungry. Lumabi pa ang bata. Mahinang tumawa ang matanda. Hinawakan nito sa kamay si Serenity at niyakag sa tabing upuan nito. Umupo na rin kayo at nang makakain na. By the way, welcome to the family, Emilia. Akala ko hindi na makabibingwit pa ng babae ang panganay ko. Pangaasar nito. Nagnising aso siya. Kung alam lang nito'y inakyat bahay lang siya ni Rafael. Thank you po. Rafael is so caring and gentle. Siya na po yata ang matinong lalaking nakilala ko. Nabitiwan niyang braso ni Rafael noong umikot yon sa kanyang bewang. Mahina siyang hinila at tila hinahalikan ng sentido niya. Don't lie, Mrs. Silvestre. Pinaparusahan kong mga sinungaling. Mariing bulong nito. Kumabog ang puso niya sa narinig. Alam naman niyang sinasabi nitong parusa. Maliit siyang ngumuso at hindi umimik. Pinaghila naman siya nito ng upuan kaya't agad siyang umupo. Napataas pa ang kilay niya matapos makitang pinalipat ni Edela si Amethyst sa tabi ni Don Ronel. Halatang ayaw nitong magpatalo. Saktong pag-angat nito ng tingin, nginisian niya ito. Tinging matalim na titig ang natanggap niya. Si Johan naman ay walang kibo sa tabi nito. Ngayon lang na kumpleto ang hapag. May mga manugang at apo na ako. Pwede na akong magretiro sa kumpanya. Panimula ni Don Ronel. Napaayos siya ng upo sa narinig. Kita niyang ganoon din ang ate niya. Dad, noon ko pa naman po sinasabi sa inyo na pwede na kayong pumasyal-pasyal na lang. Nandito naman po si Johan. Kaya na niyang trabaho.
Mabilis na singit ng ate niya. Pailalim niya itong tinitigan. Pala desisyon lang. Tumawa ang matanda. Mabuti na lang at bumalik na si Rafael. Pwede silang magtulungan ni Johan. Nandito pa si Emilia. Pwede rin siyang tumulong sa kumpanya. Nagdiwang ang tenga niya sa narinig. I'm more than willing to help po. Hindi na rin naman po ako nagtatrabaho sa kumpanya simula noong i-take over yun ni ate. Naramdaman niyang lumipad sa hita niyang mainit na palad ni Rafael. Sinulyapan niya ito ngunit abala ito sa pagsubo at tila wala namang pakialam sa narinig. Is that true, Adela? Akala ko pa naman ay kayo ring dalawa ang magmamanage noon. Kuryosong tanong ng matanda. Hilaw na ngumiti ang ate niya. Nilingon nito si Johan na tila manghihingi sa asawa ng tulong. Ngunit nahuli niyang sa kanya ito nakatingin. Kung hindi pa ito siniko ng ate niya, hindi ito lilingon sa asawa. Napatikim siya. Dati niya itong crush kaya naman medyo nailang siya. Ramdam niyang dumiin ang palad ni Rafael sa hita niya, kaya't napalingon siya rito. Sa akin ka lang tumingin. Bulong nito. Narinig ko rin ang balitang ng ibang bansa si Emilia. Hindi rin ako natuwa sa chismis na si Johan ang tatay ni Serenity. Humina ang boses ni Don Ronel sa dulo. Nakuha noon ang atensyon niya. Hindi niya namalayang yun na ang usapan. Pakiramdam niya tuloy ay tumaas ang tensyon sa paligid. Muntik na po siyang ipa-mental hospital ni Mommy dahil sa kahibangan niya. Ngumisi na parang asong ate Adela niya. Nawalan siya ng ganang kumain at madilim niya itong tinitigan. Dumiin din ang hawak niya sa kutsara. Sinisiraan ba siya nito agad? Lalong tumahimik sa hapag at mukhang walang balak na sundan pang usapan na yon. Kaya't nagulat siya noong magsalita si Rafael. She's just afraid to admit that I am the father of her baby. Hindi niya kasi alam na Silvestre ako. Takot siyang mapagalitan. Naglaho ang galit niya sa narinig. Napuno ng init ang puso niya. Alam niyang hindi naman yun ang totoong rason, pero nagpapasalamat siyang sinalo nito ang tensyon. Pumisil ang palad nito na tila pinahihiwatig na hindi siya nito pababayaan. Kung hindi pa agad natapos ang dinner nila, baka naiyak na siya sa dami ng ibubulgar ng ate niya. Lalo lang siyang nanggigil dito. Don't mind her. Paalala sa kanya ni Rafael noong makapasok sila sa kwarto nito. Umismid siya at inutusan ng anak na maligo na para makatulog na sila. Wala naman akong pakialam. Huwag niya lang harangan ng daan at huwag niyang ipilit na si Johan ang magmamana sa kumpanya. May katapangang sambit niya. Sumandal sa gilid ng bintana si Rafael. What my father choose him over me. Shh! Don't say bad word. Mukha namang mas pabor ang ama mo sa'yo. Umangat ang gilid ng labi nito. You don't know him, baby. He can be your worst enemy. Para siyang kinilabutan doon. Hindi nga siya nakasagot. Tiwala siyang si Rafael ang pipiliin nitong tagapagmana. I'll go downstairs. Babalik ako mamaya. Paalam nito at binigyan ng halik ang ulo niya. Inasikaso niya muna si Serenity at pinatulog. Lumipas ang oras na hindi bumalik si Rafael. Napagdesisyonan niyang bumaba pero umasim ang sikmura niya matapos makasalubong ang ate Adela niyang galing sa kusina. Tumigil ito sa harapan niya kaya tumigil din siya. I miss you, ate. Panguuyam niya rito. Hindi ito makangiti bagkus ay matalim pa ang titig sa kanya. Kung ang plano niyo mag-asawa ay kunin ang kumpanya, pues hindi ako papayag. Bastarda ang anak mo. Dapat nang nawala siyang mana. Imbis na mainis ay napangisi siya. Bakit? Sino ka, Miss Adela? Hindi ikaw ang may-ari ng kumpanya. Kaya wag kang pala desisyon. Kung kailangan na dito ako tumira para lang mapigilan ka, gagawin ko. Mas nanliit ang tingin nito sa kanya. Ang kapal ng mukha mo, Emilia. Matapos mong magkagusto sa asawa ko. Ngayon naman ay kumpanya. Ganyang ka ba kainggit sa akin na kahit anong meron ako'y gusto mo? Bahagyang tumaas ang boses nito. Napasilip siya sa hagdan dahil baka may tao. Noong masiguro niyang wala ay mas nilapitan niya ito. Tipong mahahalikan na. Hindi ako inggit, ate. Kukunin ko lang ang deserve ko. Isa pa itali mo yung asawa mo at baka mawala sa tabi mo. Hindi ko na nga tinitingnan, sulyap pa ng sulyap. Mukhang namiss niya ako. Agad niya itong inisian at nilagpasan. Bahala itong umusok sa galit. Kukunin niya ang gusto niya at gagawin niya ang gusto niya. Dumiretso siya sa labas kung nasaan ang swimming pool. Hindi na niya kailangan lumayo dahil nandoon na si Rafael. Nakaupo ito sa sun lounger. Naninigarilyo at may beer in can sa tabi. Nasa tenga rin itong cellphone. May kausap ito.
Napakahina ng boses nito na kahit siya'y hindi niya marinig. Mabilis itong napasulyap at nagpaalam sa kausap. Umirap siya at agad na lumapit dito. Agad nitong itinapon ng sigarilyo at agad na pinaikot ang braso sa kanyang bewang. Akala niya ay mag-aamoy sigarilyo ito pero napakabango pa rin ito. Marahan siya nitong binagsak sa kandungan nito. Agad na dumantay ang chin nito sa kanyang balikat. Bakit gising ka pa? Inamoy pa nitong buhok niya. Humalukip-kip siya. Dito tayo tumira ah. Mukhang hindi magpapatalo ang ate ko. Dito raw siya titira. Sandali itong nanahimik. Do you really need to fight over that company? Of course, para yun kay Serenity. Kaya nga dapat ay dito tayo tumira. Gusto kong bantayan ang bawat kilos ng ate ko. Hindi tayo dito titira. Napamaang siya sa sinabi nito. Anong hindi? Wala kang bahay sa Manila, Rafael. Maliit ang kondo lalo na kung 3 tayo. Dito na lang tayo. Mas malaking mansyon ng daddy mo. Humigpit ang yakap nito sa bewang niya. Do not underestimate me, baby. May bahay ako dito sa Manila. Doon tayo titira. I want your full attention. And of course, I want more quality time with you. Kung doon tayo walang masyadong istorbo. You can ever scream louder if you want. Dagdag nito na nagpakalabog sa dibdib niya. Masama ang loob niya noong umalis sila sa mansyon. Nairita pa siya lalo sa ngisi ng ate Edela niya. Hindi na nga niya kinibo si Rafael sa sobrang sama ng loob niya. Pasulyap-sulyap ito sa kanya habang nagmamaneho. Tuwid naman ang tingin niya sa daan. Nananahimik din si Serenity at abala sa cellphone ni Rafael. Bukas ka na raw mag-start sa opisina. Maingat na panimula nito. Kinunot niyang noo kahit pa nakuha noon ang atensyon niya. You'll have your own office. Hindi siya sumagot kaya't bumuntong hininga ito at nag-focus ulit sa pagmamaneho. Nagawa yata nilang makarating sa sinasabing bahay nito hindi pa rin siya kumikibo. Wow, Daddy! This is so big! Bulalas ni Serenity habang nakatanaw sa malaking bahay. Naningkit ang tingin niya at hinagod ng tingin ng bahay. Mas malaki pa yon sa bahay nila. Yes, sweetheart. This is your home. Binuhat nito si Serenity. Binalingan siya nito pero hindi siya makakilos. Muli itong bumuntong hininga. Nasa loob si Yaya Lilith. Sigurado kang bahay mo to? Makahulugan niya itong tiningnan. Biglang lumamig ang tingin nito sa kanya. Gusto niya lang naman makasigurado syempre. Let's get inside and fix our things. May pasok ka pa bukas. Malamig na tugon nito imbis na sagutin ang tanong niya. Napamaang siya ngunit sumunod din ang lakad dito. Ako lang ang papasok bukas? Aalis ka? I have something important to attend to. Tinapunan niya ng tingin ang likod nito. Ayaw niyang mag-usisa at makialam pero masama ang kutob niya sa lakad nito. Nawala lang ang masamang tingin niya dito noong bumungad si Yaya Lilith, kasamang bagong kasambahay.